So, game. So, hello po, Ma'am Carmelito Chuck. Hello po, no? Yan. Okay, game. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no? Confirm na itong si Bato de la Rosa ngayon ay pugante. Ang tanong ngayon natin dito, mga kababayan, paano na si Robin? Si Robin wala lang. No, kasi ito ito balita to from Al Jazeera. Tingnan nyo ganyan po ngayon tayo nakakaya sa buong mundo. Pati po mainstream media ng ibang bansa, napapansin na po yung kagaguhan po na nangyari sa Senado. Takinang tong bakla na to no, itong Alan Fearer na to Alan Fearer, nakakahiya ka, buha ka ng ina ka. O sabi dito Al Jazeera News ito So syempre, nakita ko rin po ito no, na itong ginangyari nga po sa Senado, nabalita rin dito sa CNN. Nabalita rin dito sa Bloomberg ba? Basta yan. Sa mga mainstream media po, nabalita na po yan. Sabi ko nga kanina mga kababayan mula po nung binuo po yung Senado, nung panahon nga po ni Aguinaldo, ngayon lang po nangyari yan. Nagkaroon nga po ng putukan sa loob. Panahon na Aguinaldo, gera natin sa Espanyol. Panahon after that, binenta tayo. Di ba? May Senado na nun, di ba? Panahon ng Amerikano, nagkagera nun, may Senado na nun. Hindi po nangyari ang mga ganyan. Ginera na po tayo ng mga Hapon, hindi po nagkaroon ng putukan sa loob po ng Senado. Nangyari lang po yan dahil po kay Alan Fearer. Alan Fearer na bakla. Ay, Diyos ko, bakla. Alam nyo, no? Ay, Takeru, bakit ganyan? Masyado ka naman guilt sa LGBT. Hindi po tayo guilt sa LGBT. Kasi po, no, in contrary, no, na sa, yung parang stereotype. Sa pagiging stereotype, mga kababayan, kitang-kita po talaga na bakla si Alan Peter. Tingnan ninyo, daldal ng daldal, taklesa. Hinawakan yung bicep ni John Vic Rimulya. Pero nagsasalita, gumaganon, minsan. So, bakla. Stereotype na bakla. Wala na yan. So, ngayon, mga babae, no, tingnan nyo to, So, Philippine vows to hand fugitive senator to ICC following shootout. Alam nyo, ito na po yung pakakaintindi ng buong mundo sa atin na ang gobyerno ng Pilipinas ay isusuko si Bato sa ICC. Ayan na. So ano naging basehan nila? Continue natin yung news Sabi dito. Ano ba yun? Next page pala. Sabi dito, no? The Philippines pledge to cooperate with a request from the International Criminal Court to detain a prominent politician who evaded arrest earlier this week as he fled the Senate building despite efforts by the army to arrest him and reports of gunfire. Ang pagkakaintindi na po ngayon ng buong mundo, mga kababayan, no? Nag-pledge na po ang Pilipinas na susuko si Bato. So, hinihintay po ng buong mundo na si Bato po ay susuko ng Philippine government sa ICC. Kasi nga po, mga kababayan, no? Merong binabanggit dito yung yung DOJ. Sabi ng DOJ, Justice Secretary Frederick Vida said on Friday that Manila had received the court's arrest warrant for Senator De La Rosa, the country's former national police chief, and considered it valid. So, gulo ko magbasa. So, sabi nga po dito, no, ng DOJ secretary natin, actually, na-content ko na ito kahapon, di ba? Pero sabi nga po ng DOJ secretary natin, natanggap na namin yung arrest warrant at valid yan. Tandaan nyo, akala kasi ng ibang mga DDS, bali wala lang po yan. Kasi bobo nga yung mga yan Pero mga kababayan, pag sinabi po ng DOJ na kinukonsidera namin valid ang warrant ng ICC, anong dapat gawin? Di ba? I-execute. Paano execute? Huliin si Bato. Di ba? Ganun po, ganun na po tingin sa Pilipinas ngayon. No, kasi mabigat to sinabi ng talaga ng DOJ. No, pag valid po ang arrest warrant, dapat panghuliin si Bato. Yun nga lang, mga babae, no, ang nangyari dito. Syempre, yung Bato, di ba? Hindi po papayag na ganun-ganun lang. Totoo yan, Kuya Danny Reynado. International pressure yan Di ba?
So, ano Melvin Matibag, John Vic. Oh, John Vic. John Vic Rimulya. Sino pa ba? NBI. So, may pressure na po sa international community. Kasi ba ito po ay ito-turn over natin. Pero mga kababayan, syempre hindi pa tapos ang laban. Okay. Ngayon, si Bato, mga streetwise, lalaban ngayon ito sa korte. So, Bato de la Rosa, Presses TRO, bid after latest disappearing act. Alam niyo, nakakatawa mga kababayan, no? Tumakas na nga si Bato, siya pa talaga ngayon ang gusto pa ng TRO, isa pa. Isa pang request. Di ba yung unang TRO na request ni Bato, hindi pinayagan ng Korte Suprema? Ang malupit kayo, sa sobrang kapal ng mukha ni Bato, pagkatapos niyang lumayan sa Senado, humingi pa siyang TRO ulit. O, sabi niya, Mr. Supreme Court, sabi ni Bato, mayroon pong putukan na nangyari sa Senado. O sa Senate, may putukan sa Senate. Baka pwedeng makalkos ng TRO ulit. Tumakas na nga, humingi pa ng TRO, puta kapal ng mukha talaga, naghahagon to, no? So anong dahilan? Tingnan niyo ako anong dahilan. Anong dahilan kung bakit humihingi ng TRO ulit si Bato? Oh. So ito, right to be protected. In reiterating his prayer for TRO, De La Rosa invoked his unmistakable right to be protected following the events that transpired in the Senate on May 11 and May 13. No, he was referring to the attempt on Monday by agents of the National Bureau of Investigation to arrest him in Wednesday night shooting incident. Tignan nyo and Wednesday night shooting incident. Ang kapal ng mukha. No? Ang kapal ng mukha. Kasing kapal ng mukha, no, ng kali ni Marcoleta sa mukha. Tingnan ninyo tumakas si Bato. Ngayon, nag-request siya ng TRO sa Supreme Court. Ang sabi niya, gusto ko pong maging safe. Kasi huli na ako ng NBI at saka nagkaputukan na sa Senado. Puta yung putukan, ginamit mo sa TRO. Na scripted. Gago nga, no? Tingnan nyo doon natin makikita na moro-moro talaga yung putukan na yan na nangyari sa Senado. Kasi ngayon, ginagamit na po ni Bato de la Rosa para makakuha po siya ng bagong TRO. Diyos ko naman. Ginamit ni Bato yung putukan sa Senado na scripted ng moro-moro para makakuha ng TRO para hindi siya arestuhin. Diba? So, may affected sa vlogs mo, Tax. Hello po, Chris Angel. Okay, so ngayon, magbayan, syempre, ano nangyari? No, continue natin. These rights have not been read. So, sabi dito, no? At ngayon. Ngayon, mga kabayan, syempre, itong isang bayan, hindi sila pabor na magkaroon ng TRO si Bato. Bagkus nga po, nangyari nga po sa Senado, obstruction of justice. Tinanong niyo mga kababayan, ito sana maliwanagan tong mga DDS na to, no? Pati iba rin hindi nakakaintindi. Nung binaba nga po ng DOJ na valid nga po yung arrest warrant ni Bato, alam nyo, pwede po makasuhan dito si Robin Padilla na obstruction of justice. Kasi valid po yung arrest warrant. Kaya sabihin po ni Robin Padilla na hindi siya naniniwala sa arrest warrant ng foreign actually hindi nga foreign country yung yung ICC International Tribunal po yan, makaiba yun Alam niyo yan ay hindi maintindihan ng mga DDS Kasi pa sinabi mong arrest warrant ng Banyaga, hindi naman po arrest warrant ng Banyaga yung arrest warrant ng ICC. Kasi pag sinabi mong arrest warrant ng Banyaga, dapat galing po yan sa korte ng foreign country. Ang ICC po kasi, hindi po yung korte ng foreign country. Diba? Independent na po yan, independent na korte po yan, na nakataon lang na nakabase po sa Netherlands. Bobo yan si Binoy no? So ngayon ang point natin dito, nung sinabi nga po ng DOJ na
valid yung arrest warrant nga po ni Bato. So, yung ginawa nga po ng Senate, obstruction of justice po yun. Di ba? So, malinaw yun. Ngayon, kung sino man, yung mga tao nga po na pinoprotektahan si Bato, dapat bakasuhan po ng obstruction of justice po yan. Ang mahirap dito, ang nakakaya dito, ginamit po yung Senado, yung Senate mismo as institution, para protektahan si Bato. Ay, nakakaya dito. Kaya nga sabi nga ng isang bayan, no, grupo ng mga dilawan, no, isang bayan, Senate sheltering Bato de la Rosa is obstruction of justice. Well, kaya nga ako minsan, marami rin ako natututunan dyan sa mga dilawan na yan eh. So ngayon mabahan, tapos na ba yung laban? Hindi pa tapos ang boxing. Kala nyo tapos na. Hindi pa tapos ang boxing kasi nga po, sumagot ngayon ng OSG, no, ang Solicitor General. Buti na sumagot. Sabi dito, no, sa ABS-CBN News, Office of the Solicitor General urged Supreme Court to deny Senator De La Rosa's urgent motion to halt ICC arrest warrant. So sabi ng ito, meron tayong buti nila nakakuha ng copy. Pero by the way, mga kababayan, no, ito, maraming respondent dito. So, matagal na pala to, no? Iba pala to. Iba pa ba dito yung lumabas? Pero by the way, mga kababayan, no, yung Office of the Solicitor General, sumagot na po kanina na kung ano man ang request ni Bato sa kanyang TRO, huwag niyong payagan. Kasi valid yung arrest warrant. Good job po sa sa Solicitor General natin ngayon Ano ba pangalan nun? Tignan ko nga. OSG Philippines. Sino ba yun? Solicitor. Si ano pangalan nun? Secretary pala, Secretary. Ito si babae nga pala, no? Berberabe. Oo, babae nga pala. Kalimutan ko na. So yan, good job sa kanya, kay Darlene Berberabe. Thank you. Mas mabilis pa kayo mag-search sa akin. Naalala niyo ako, nakalimutan ko na. Kasi ngayon lang siya kumilos no, sa mga may dami po ng mga nangyari. Ngayon lang kumilos si Berberabe na talagang naging national headline. Kumikilos naman po yan si Darlene, pero ngayon lang po kasi talagang naging naging national headline po yan eh. O nga pala, no, nating asawa ni Samboy Lim, So tinan nyo So ngayon ang ginawa ngayon ng Solicitor General ngayon, ang ginawa niya ngayon, pinigilan po, no, gamitin din yung Supreme Court kung ano man yung petition ni Bato. So ngayon, anong ending mga kababayan? Anong ending? Ang ending ngayon, ang bola nasa Supreme Court na. Ayan ang ending ngayon. Kasi tinanong niya may petition si Bato. Kinonter ng OSG. So nakanino na yung bola? Nasa Supreme Court na. Malupit na jurisprudence po ito, tsaka precedent ang mangyayari po dito. Kasi first time na po talaga nangyayari to sa Pilipinas na may aarestuin po, no, ng International Tribunal na nakaabot nga po sa Supreme Court kasi nga po hindi pa nahuhuli. Ako naniniwala na hindi yan lalabas si Bato hanggat wala pong huli yung Supreme Court. Pag pabor sa kanya, lalabas yan. Pag hindi pabor sa kanya, magtatago lang po yan. At tandaan natin mga kababayan, yung execution nga po ng pag-aresto po dyan kay Bato, depende po yan sa administrasyon. Depende po yan. Kapag si PBBM po yan, na-arestuin po yan. Pero paano na? Kapag si Sara na po naging presidente, papayag ba tayo na si Sara po absuelto na? Papayag ba tayo na pag si Sara Duterte po naging presidente, absuelto si Bato? Absuelto. No, absuelto si Bato, si Bantag, no, absuelto si Tebes, mga masasamang tao, absuelto. Si Kibuloy,
Papayag ba tayo na ganun lang? Pero si Digong, mga kababayan, si Digong, wala na pa magagawa si Sara dyan kahit maging presidente pa siya. Kahit po na maging presidente si Sara, wala na po siya magagawa dyan. Okay. So, ayan po yung kwento po ngayon, no, sa kung ano ba yung tingin sa atin ng international communities at kung ano ba ngayon na nangyayari nga po sa usaping legal diyan nga po sa kaso nga po ni Bato, kung arrestin ba siya o magkakaroon ng TRO. Yan. So last topic tayo, mga kababayan, no. So una sa lahat, mga street boys, no, maraming salamat po sa patuloy po na sumusuporta po sa aking munting channel. No, syempre nga po, no, sa mga nanood nga po from the start hanggang matapos, na makakasama po tayo ngayon. So, at syempre, no, maraming salamat din po talaga, no, na